Ayan, live na tayo. Off natin yung lights para gaya-gayahin natin. Ito. Ganito. BBM! Sara Duterte! Sir, mga di ba? Yan, gayahin natin si Sara All na mag-dark mode tayo tapos i-threaten natin, no? Di tayo pwede magmuna dito, guys. Baka ma-demonetize tayo. Mawalan tayo ng account, ha? Baka mahirap na kaya hindi ko magaya yung mga ginawa ni Inday Sara kagabi. Off niya pa yung light. Yung medyo scary mode. Ganyan siya. BBM! Sarah All! Uniteam! Ano sabi niya? Dinidikitan niyo yung mga followers ko! How dare you! Naalala niyo ba nung panahon ng elections, yung pinadala niyo sa akin? How dare you! Ayan na, okay. Ito yung mabait na version, guys. Awanan, awanan. Awanan na gito'y, awanan na gito'y. Agawit tayo. Wala na talaga si Sarah. Wala na si Sarah. Never na makapunta sa Baguio yan. Medyo blacklisted na yan sa Ilocos region. How dare you? Off natin ulit tayo. Off natin ulit. Okay guys, by the way, sorry late tayo nag-start. Talagang nag-shutdown yung system ko kanina. Uh, kung kailan na maaga-maaga yung events natin na nahulog ko itong airpot ko kanina kagabi sa tubig. Yung pala hindi water resistant. So my goodness, hanggang umaga yung nice ayos ko. Tapos early morning pa lang meron na tayong mga talk. So essentially 9 a.m. pa lang dire-diretso na tayo guys. Nag-update, nagpo-post, nagtuturo kanina sa class, tapos writing sa mga other things. So pasensya na kung medyo late tayo nag-start, naggamot pa ako ng konti, sabi ko, try natin to get good enough in order to do itong ginagawa natin tonight. So, pasensya na lang if I'm not my most animated version tonight. But, hindi natin matapos ang week na ito pag hindi natin na-breakdown ito, guys. Kasi grabe, anyamat ng grabe talaga yung nangyari today, guys, Alam naman natin sa mga Dutertes, kakaiba sila. But yung nakita natin kanina, crazy. Crazy times, crazy times. Ito guys, just to put into context, gamitin ko na lang itong phone kasi pag nilagay ko sa OBS, tapos magmura-mura si Sarah dyan, baka mawalan tayo ng, baka ma-block yung account natin. So, wow. Wow, grabe yung drama kanina. Sabi ko ano yung parang mga ka-DDS natin, gusto nila mag-January 6, ano ba? January 6 Congressional Capitol attack bang vibes nila? Or ano ba talaga nangyari dito? Kasi hindi naman yung mukha ni Sarah. Talagang ganun na ganun si Sarah eh. Next level eh. Pasensyahan na lang Kasi kagabi, yung mga nakikita ko, yung mga ganyan itsura niya, yung parang call center, hello ma'am, kamusta po kayo dyan, ganun. Pero, wow, nung nakita ko kahapon, sabi ko, next level na. Pero, anyway, basta yung mga may AirPods, sigurado yun, hindi mahulog sa tubig yan, hindi pala water resistance. Kaya, nag-google pa ako hanggang umaga, saan ko ilagay, alcohol gel ko ba, lagay ko ba sa bigas, i-blow dry ba, kung ano-ano. So, kaya tuloy, di tayo nakapagpahinga ng mabuti. Yan, na lagnat na po tayo. Ayan, balikan natin yung nangyari today. Because I want to make some bigger points, no, guys, about the state of affairs in the Philippines. Kasi papunta na tayo sa exciting part. And I think at this point in time, we have to openly discuss ano ba talaga ang dapat gawin ng administration. Is it really going all the way with the impeachment? Because highly likely na Congress will move ahead with impeachment soon. But if Senate is not on board, then walang kwenta rin yan. At the same, so parang US yung mangyari. Yung Congress will pass it, Senate will protect, wala rin. If we go with legal cases, dahil binantaan na si President BBM, that's not okay. At ayon sa Malacanang kanina, this is a case of active threat. Ang problema naman sa legal cases, mamaya naman mag-kick down the can down the road na naman gagawin ng korte, abutan tayo ng isang dekada or isang century, di ba? Tingnan mo yung mga kaso nila Jinggoy, kaso nila Enrile.
Si Enrile, 100 years old na hindi pa rin na-resolve yung ibang legal cases or na-resolve bigla sa ibang administration. So, there's risk. And then there's another option C. Option C. There's an option C that we'll discuss also later on. But bago dyan, tignan muna natin guys, ano ang nangyari dito. Because, wow. Ina-absorb ko pa rin Sige, check muna natin yan guys. Just, napanood din naman yung mga pinost ko, di ba? Kasi kagabi, sabi ko, okay naman tayo Mga pinapost ko lang kagabi. Grabe naman yung mga meme ngayon, guys. Respetuhin nyo naman yung ating Shimenat ay yung ating Vice Presidente. Minamahal natin na Vice President. Respect, guys. Sabi nga ng mga ka-DDS, respect my opinion. Respect my... Ito guys, sa kahapon, nag-edit pa ako kay Tulfo, nagsusulat tayo ng articles. Akala natin yun na yun, slow news na tayo. Biglang lumabas ito si Madam. Nagalit, diba? Ayan, nagalit-galit. Pero bago dyan, actually trending natin guys na pinost nung isang araw. Ito yung trending So, 'di ba? Ayan. That's it. Let's go. That's it. Go Sarah. Let's go. Yeah. Low. Parang gusto kong intermission number Let's go Sarah. Yeah. To the right. To the left. Let's go, Sarah. So, akala ko good vibes tayo, di ba? Akala ko good vibes tayo. That's it. Let's go. Let's go. Ibiza na. Let's go. Let's go. Let's go. Yeah. Yeah. So, ito guys. Ito yung pinost natin kahapon na nagte-trending na ngayon. Ayan. Pa-share siya naman dyan para umabot na naman tayo million views dyan. Disappointed ako. 400,000 views lang naman. So, very disappointing. Ang kailangan po natin dito is millions and millions of views. Tapos gaganon-ganon tayo. Donald Trump dance. Yan. Okay Yan. Para mas type ko yung ginagawa ni Madam kaysa yung Donald Trump dance. Yung ganon. Yan. So, anyway. So, medyo sabi ko, siguro naman, good vibes tayo. Next thing I know, my goodness. Ano to? Diyan sa envelope na yan, Lisa Marcos. Naalala mo? Yun. Padala ka sa akin ng video. Uy, ano yun? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Grabe naman! Nakita mo ang mukha ng tao. Uy. Na? Ano Doon sa video message mo. Medyo may nagangga. Pinakita mo yung mukha tao, tapos, ano, like, sige lang. Ito. Okay. Sinabihan mo Hinahin niya ako pa. saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao. Okay, mukha ng tao, tapos, Doon sa video message mo. okay. This is Lynette. She's been working with us for the longest time. I trust her. Ayan na. Sent me written instructions Yun. about money. Money. Yun, money. Millions a month. Millions and millions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Uy. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wow. Relax, guys, Talagang medyo eto na, no honor among unit team talaga. Ano daw? Money. Sige, money. Manny Pacquiao. Millions a month. Millions and millions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa Binig! DepEd. Binigay ko na rin! Eh! Sige lang. Oh, yeah. Okay. Ulitin natin. Ginigit-git nyo. Ginigit-git nga yung staff ko. Sige lang. Yung mga tao ko. Yun. Tama na. Diyan sa envelope na yan. Yun. Lisa
Bongbong Marcos. Yun. Naalala mo? Yun. Nagpadala ka sa akin ng video. Yun. That's it. Sinabihan mo It's ako over. saan It's over. kukunin ang pera. Yun. Yari tayo dyan. Pinakita mo ang mukha ng tao Mukha ng tao na? doon Doon, sa okay. video message mo. Okay. Gets. Hi, Nikki. This is just been working with us for the longest time. We trust Truther! Yan, Truther! You sent me Yun. written instructions You may not. about money. Money. Manny Pacquiao. Millions. Millions a month. and millions. Yun. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Yun. Ayan na. Anong ginawa ko? Binigay Binigay ko! Eh, Binigay ko na! Bakit kasi? Wala na, laglagan na. Oh, wala akong sinasabi guys ha. Wala akong sinasabi. I'm just saying. O, ito daw yung full version ha. Hindi pa naman tayo na hindi pa naman tayo na block dito. Kasi binabantayan ko. Baka kasi ang problema. Ang strict ngayon ng social media tinatanggalan ka ng account pag may mga ayusin natin guys. Tagalog or English? Tagalog. Sige. 20 years of my journalism. wait. Ulitin natin. Talagang gusto ko yung nakaganon talaga eh. Ito talaga. Favorite thumbnail ko to. Ito. Dito naman tayo sa TV5 kasi baka maano tayo. At least TV5 kapatid natin yan. Ito. Wait. Ayan, ito. ninyong lahat. Yun. Uy, ayoko na. Ninyong Lahat! Yun. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Bongbong. Sino ang korap? Uy. Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, Uy. pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-election na kasi. Wow. Hindi ko alam yan, ha? Sabi kay Sarah ha, Nakaka-shock to, ha? hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Uy. Off natin yung lights. Mag-disappear na tayo, guys. Nakatakot na. Sige lang. Ganyan. Yun. That's it. Ganyan ang bansa. Yun. That's it. This country Yun. is going to hell That's it. because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Yun. Matagal na sa negosyo ng bigas. Yun. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, Si BBM pala pinag-usap. Guys, sorry akala ko si Digong. Sabi na nga na, akala ko si Digong pinag-usapan kasi ko. Kaya napaganon ako. Grabe, laglag niya na si Daddy. Di ba sabi ni Daddy, 6 months lang tapos ng krimen, wala nang problema. Si Daddy lang yung parang, minsan hindi mo alam, gusto umuwi, gusto matulog, gusto na sa Davao na lang, kaysa biyahe-biyahe sa China. Sorry. I didn't know she's talking about, si BBM. I'm shocked, guys. I'm shocked. Kaya nakaganon ako, sabi ko, ano daw? Nagbobola na presidente? Hindi magaling maging presidente? Naku, sasabihin niya si Digong, wag naman sana. Wag si Daddy. Ayun pala, si ano palang pag-usapan, guys? Si BBM pala. Uy, wag naman. O, ito. I really sat down and talked to a businessman. Businessman Sabi ba? ko, sabihin mo sa akin, Anong pangalan? Michael kung Yang? magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Nang? Paano ka magbenta ng palugi? Sa So, bagay. tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. Wait.
Kailan niya tinanong? Bago mag-eleksyon or pagkatapos ng mag-eleksyon? Kasi kung bagong eleksyon, medyo... So, so ang sinasabi natin dito na alam natin sinungaling yung tao pero unity team pa rin tayo at sinuportahan natin maging presidente. Parang, I'm just, I'm just asking guys. I'm just asking. Tinatanong ko lang kayo. Makinig kasi kayo sa akin. Wala akong sinasabi. Sorry, medyo naapektuhan tayo. Either he did not know what he was talking about, That's true. Yun. so incompetent, Uy! or he was lying through his teeth Yun. to get the votes of people. Oo nga naman. Wait lang. Wait lang. Si Lenny ba nagsasalita or si ano? Parang pag sinara ko yung mata ko at sinara ko yung tenga ko tapos nakita ko lang yung yung transcription, sinungaling, hindi niya alam sinasabi niya, ganun. Parang si Lenny ba nagsasalita? Ah, si Sarah. Wait, di ba ito yung niya, ka-unit? Yan ang talaga love ko sa mga Duterte. Wala talaga silang pake na, wait lang, di ba kasama kayong dalawa? Pero hindi okay lang sila. Ayan na naman. Ninyong Lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Parang gusto ko yung part na yan. No? Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Yun. That's it. Kuha ko na yung, ulitin natin na. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Yun. That's it. Kuha natin. That's it. That's it, guys. Guys, mag-ano tayo? Hinigit-git nyo. Yung mga tao ko, Yun. Eto na talaga. dyan sa envelope na yan. Correct. Lisa Marcos. Yan. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. Okay. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo. Sige lang. Hi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. That's true. That's true. You sent me written instructions about money. Money. Yan. Millions a Millions? month. Millions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Ayan na. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Whoa. Guys. Whoa. Relax tayo, guys. Okay. Wala ka kang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Yun. Wow. Medyo bigat yung mga sinasabi ni madam. Sisirain mo yung tangal na mga kasama ko. Wow. Sa office of the Vice President. That's it. Wow. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria. Mary Grace Piatos. Sorry guys. Akala ko Mary Grace Piatos yung sinabi niya. Kasi 'di ba pinag-usapan natin kahapon, si Mighty Magulang po, na-analyze niya po lahat ng mga nasa database ng Philippine database of the Philippine families. Kahit isang Piatos po ay hindi nahanap sa buong pero meron ng Mr. Chippy. Mr. Wait. Nagpiatos. Okay. Talagang Mighty Magulang. Talaga na. Imagine mo, in-effort pa ni Mighty Magulang, pinuntahan yung buong database. Ba't yung Singapore database pinuntahan na? Wala talagang Piatos. Kahit panahon ni Magellan, Legazpi, wala talagang Piatos. Kahit panahon ni, yung Chinese na pirate? Yung sumugod dito, ano pangalan niya? Ano ulit pangalan nung Chinese pirate na yung mga taga-Pampanga tumulong pa, pinalis siya yan. Kahit yung mga samurai na sumama dun sa Chinese pirate na yan, hindi pa rin pangalan Piatos. Baka Doritos, baka Mr. Chippy, baka Oishi.
Baka daw may samurai na nakapasok na Oishi yung pangalan. Lima Hong! Xie, xie. Sorry na guys, may lagnat na ako. No? Yun, nung dumating si Lima Hong, chinek yung boarding pass talaga eh, ba't yung QR code? Kasi, nung time pa lang na yan, may QR code na si Lima Hong eh. Tinignan talaga yung QR code ha, chinek pa sa customs ha, Lima Hong. Lima Hong, tapos tinanong, meron bang piatos dyan? Meron Pao, meron Pe. Yung lola ko, God bless her soul, Pe sila, Pe. Taga China din sila. Meron lahat. Poa, lahat meron pero walang piatos. Yun nga, may Oishi nga. May Oishi yata na isa na samurai. So, yun lang, sinasabi ko. Na QR code ha, chinek na. Wala talaga, sabi ni Mighty Magulang. Wala talaga. Kahit yung mga Pogo, tinignan din yung QR code. Wala talaga sila mahanap. So, kaya kanina sabi niya, akala ko piatos. Si Mike Merge. Grabe talaga. Ayan na. Tao yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae. Mary Na ang Grace. pangalan ay Gloria Mercado na Ay. nagsabi confidential funds yan. Mercado. Na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds. Meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, Kailangan ko na mag-earpods kahit sira na yata to. may utos na ng pera sa DepEd. Yun. Makinig kasi kayo. Sinungaling? Bakit makinig kasi kayo? Nagpipigil ako eh. Tama. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Si Piatos, para makabalik na rin si Piatos. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo. Yun. Guys. In fairness naman guys, intindi naman natin yung minamahal natin, binoto natin to guys, di ba? Alright, parang maganda talaga pag naka-flashlight mo. Medyo bunker mode tayo Bunker mode. Kaya guys, tigilan nyo na kasi yan para makabalik na si Piatos. Tigilan nyo na kasi. Para magtrabaho na si Piatos, di ba? Makano bang bayad dyan kay Piatos na yan? Tigilan nyo na kasi magtrabaho na yan. Kayo talaga mga congressman talaga, Pero ang panalo talaga guys akala natin yun na yun, no? Akala natin yun na yun. Wow, pero I don't know. It got more interesting. It got more and more interesting. Akala natin yun na yun. Biglang umaga may nag-message sa akin. Nakita mo ba to pare? Sabi ko, hindi, doon pa rin ako sa sayaw. Yung mga nakaganyan tayo. Ito guys Ito talaga di ko nakayanan guys. Parang wow, next level na to. Ito. Inedit ko rin yan Sa security ko. Ito. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Tago na Sinabi tayo. ko sa kanya, kapag pinatay ako, Tago tayo dito. patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Nagdilim na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Okay. Huwag ka mag-alala, ma'am, Sige lang. sa security ko. Sige lang. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Tapos na? No joke. Ah, Nagdilim sige, na ako, ma'am. sige po, okay na po. Wow, guys. Wow. No joke, bro. No joke. Wow. Wala na. Wow. Next level. Lahat ng sipon natin lumabas na. So, ito guys, next level ang nangyari dito. No joke to guys, no joke. No joke. Sorry. No joke yan
So ito yung Malacanang immediately nag-respond na talaga kanina na sorry, active threat. Okay, active threat na ito si Madam. Aktibong banta. O ito, basahin natin ha. Ito na talaga. Sipon natin, grabe talaga to ah. Bakit pag nagsishades ako, parang mas malakas ang kutob ko? Ito kanina sabi ng Malacanang na kanina sabi ng Presidential Security Command na immediately po titignan nila itong active threat, quote-unquote, against President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Lisa Araneta Marcos. Wait lang, bakit si Bakit si Martin Romualdez? Wala ba magpo-protect kay Martin? Guys naman, protect si Martin. Ito. Sabi na PCO kanina, Presidential Communications Office, acting on the Vice President's clear and unequivocal statement that she had contracted an assassin to kill the President if an alleged plot against her succeeds. The Executive Secretary has referred this active threat to the Presidential Security Command for immediate proper action. Immediate proper action. Any threat. Bakit parang na rin ako? Any threat to the life of the President must always be taken seriously. More so that this threat has been publicly revealed in clear and certain terms. Alright? So, eto na guys. We are also closely coordinating with law enforcement agencies to detect, deter, and defend against any and all threats to the President and the First Lady. Ito ulit sinabi nila, any threat to the life of the President and the First Family, regardless of its origin, in this case, even if it's from the second highest elected office of the land, and especially one made so brazenly in public, is treated with the utmost seriousness. We consider this a matter of national security and shall take all necessary measures to ensure the President's safety. Alright, okay. Now, obviously, yung isa pang drama nangyari today is syempre, yung kasama ni Sara, yung chief of staff niya, si Ma'am Lopez, di ba? Ay na-transfer na po siya kanina outside the Congress kasi hindi nila alam saan mapunta yan. Baka mag-hunker down yan sa Congress. So, dinala sa correctional facility. Sa Women's Correctional Facility kanina. At napansin ko kanina, dun sa mga videos, andun din si ayan na yung sipon natin. Pasensya na guys. Andun din kanina si General Torre. Si General Torre andun kanina. Ito. Ayusin natin to guys. So, ibig sabihin, involved na po ang CIDG. But the CIDG po ay pumasok dito. At saka, of course, it makes sense that someone like General Torre had to step in dahil this is a very sensitive situation and things could escalate very much and you need really the best of the best to be involved there. So, I'm just gonna try to draw out yung kanina, yung footage kung saan lumabas na talaga si Sara in defense and all of that. Wait lang Ayan. Ito. Panoorin natin yan guys. So tingnan mo na, I'm trying to source things from every side. So ito kanina yung mga nangyari, di ba? So ito si Sara Duterte kanina. Kasama si Chief of Staff niya, si Ma'am Lopez. Ito po yung kanina yung dokumento dun sa pag-transfer. Ito. Transfer of medical facility for Attorney Lopez, November 23, 2024. Considering that, as requested, Attorney Zuleika Lopez has been examined by the physicians and cleared by the St. Luke's Medical Center, Quezon City,
You are directed to transfer Attorney Lopez to the Veterans Memorial Medical Center, Quezon City. This is consistent with the standard practice of the House of Representatives to entrust detainees to government facilities. So kanina ito si Napoleon Taas po, ang general po ay nag-sign nito. So ito na guys, ito yung also by Secretary General Velasco kanina. Ito na sign kanina. And then interestingly, look at, paras kami ng shades ni Sarah. Look at sino ang may hawak nito. General Torre. General Torre. General hinuli si Quiboloy Torre. I think it really, really says a lot that the head of the CIDG, the superstar of the PNP, maybe future senador, maybe the natural successor to to Senator Lacson. Eto na siya yung naghanda dyan. At ako, napakagandang Ray-Ban shades talaga si si Sir General Torre. Sige, sutilin ko siya pag gumanda-ganda. So it also tells you a lot na si General Torre ang nagdala nito. So that means talaga you have to bring in big boys. You have to bring big boys. And there's no one bigger, guys. Pagdating sa PNP, pagdating sa handling ng mga Dutertes than General Torre. Now, there are a few minutes of footage of interaction between General Torre or semi-interaction between General Torre and Sara Duterte. Speaking of General Torre, we will try to arrange something with him next week. Actually, gusto ko siyang bisitahin sa CIDG. Marami kaming pag-usapan at saka Marites. But I think this adds a lot. Grabe talaga si General Torre. Sobrang busy niya. Kakalabas niya, kakapromote lang niya from Quiboloy in Davao. Next thing you know, ngayon, nandito naman siya, guys, para titignan naman to oversee essentially this operation. So, to send the head of the CIDG, this is a very big deal. Right? This is really, really big deal. And sa aking palagay, this only increases the stock of General Torre as the most celebrated Filipino policeman of recent memory at least. So, mabuhay kasi General Torre, tapos ang siga-siga. Oh, guwapo talaga ni Sir General Torre. Oh, my man! Represent! Puya ka siya. Loading talaga to si General Torre. Last time I checked, si General Torre, yung interviews po natin sa kanya, mas marami pang views sa interview ko kay si OG Diaz. Kalain mo, sa sobrang dami natutuwa kay General Torre, talo pa si OG Diaz dun sa interview namin. Na, okay, tama na yan. Baka sabihin niya, nagfa-fanboy na tayo. I'm just saying, talo yung interview ng OG Diaz namin. Sa interview ko kay General Torre. Wala pang edit yan or anything, ha? Okay. Ganon ka big time na si General Torre. Sana naman mapansin mo. Ito yung kanina yung footage. You know how relax lang si General. Hindi ko na rin alam bakit ganito na. Wait lang, ito. Maganda yung interesting nangyari. Pati si Sarah sabi, hindi ko na alam ba't ganito na. So parang nag-cool down na yata siya. Medyo nag-relax na siya. Tingnan mo yung tanong ni Torre. Anong gusto niyo, ma'am? Sige, talagang on top of, he knows his stuff, no? Ang galing talaga ni General Torre talaga. He knows his stuff, no? Magaling. Relax lang siya, chill lang siya, cool lang siya. Anong gusto niyo, ma'am? Sure. Hindi ko na rin alam bakit ganito na. Apa, gusto pa niya ng media, Double time. Ding! Talagang. Release mo, media. Release. Bakit gusto pa ng media? Go na, sabi ni General.
Gwapo ni General ah. Ya, astig ah. Bagay na bagay ni General ah. Ayaw ng hospital. Ayaw ng hospital. Nandyan lang naman yung camera eh. Ayaw ng hospital. Ayun si Bato. Huwag nyo lang i-block yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga one para makita Nandyan ng lang, camera. para makita ng camera. Si Bato talaga ah. To the rescue. Bato to the rescue. Clear natin to yung, para makita ng camera. Mga galit si Sarah na to. Alam ko sasabihin ng tao ay drama na naman yan. Pero actually to be honest, to be serious guys ah. Galit na galit si Sarah. I think this is really seryoso na to. Iba na to. Considering that as requested, Ayan na, babasahin niya yung letter ah. examine beneficiaries and cleared the Medical Center in Quezon City. You are directed to transfer Dr. Lopez to the Veterans Memorial Medical Center, Quezon City. Ma'am, si VP, and anybody of your choice. May text tayo galing kay SIRG Rimulya. Ma'am, ang sabi ni SIRG Rimulya, Yun din ang sabi niyo, tapos kinuha niyo ako kanina, dadalhin niyo ako sa correctional. hindi ma'am, tapos na yun. Totoo. Ayaw niya magpa-correction. So kaya dinala siya sa veterans na lang. Rimulya, transfer of Attorney Zuleika Lopez to Veterans Memorial Center. Dear General Torre, as verbally agreed upon, the transfer of Attorney Lopez to the Veterans Memorial Hospital shall be complied with respect to the House directive to transfer her. Please accord all Chill lang si General Torre, no? necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow the untethered access of her personal physicians during her confinement. The attorney will also be afforded full visiting rights of the following people: Senator Bato de la Rosa, Senator Annie Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised that all pertinent hospital safety guidelines should be followed, as well as hospital policies on visitation practices. For strict and immediate compliance. Signed. Chill lang si General Torre, no? Astig. Assurance yun. Ayan, para wala ka ng ano. O kasi nung una dadalhin na sa correctional na eh. Dito, maraming witness. Dito naman mo sasakay ka naman mo sa sasakyan ni Pumayag sila VP. sa media, pumayag sila kay Senator Bato. Ma'am, sasakay po kayo. Sa akin. Sasakay po kayo sa sasakyan ni VP. Kasama niyo po si VP sa sasakyan. She will be transporting you to Veterans Memorial Center. Hindi ka naman naiwanan ni VP, ma'am. Sure yan, Nick, di ba? Yes, promise. Of course. Nandiyan naman si VP. They are just in one car. Okay, ma'am? Padaanan. Dito kami sa likod mo, ma. Huwag kang mag-alala. Grabe oh.
Grabe. Daming tao. Daming tao. Grabe, oh. Naging national event na siya. Okay. Medyo pagod na rin ako, guys. I'll try to wrap this up. But I need to part on important note. Alam ko, nakikita ko sa comment nyo, pinagtatawanan nyo, sasabihin nyo naman, ano yung Davao School of Arts and Drama. Gets ko lahat ng mga criticism na yan. Ang akin lang naman, guys, is dalawang implication nito. Unang-una, I just don't see a situation whereby na ganyan yung kalagayan ng pinakamalapit sa puso ni Sara Duterte doon sa mga staff niya. Na, hindi ko napapatulan yung mga sinasabi ni Montulfo. Huwag na tayo dyan. But chief of staff niya, malaking bagay yan. I've worked with a lot of people who, you know, a lot of people who have chief of staff and nakita ko very close yung relationship niyan. Parang essentially yun ang confidant mo, di ba? I just don't see a situation whereby ganun yung hug, ganun yung helplessness. Well, again, kahit sabihin mo drama yan. And Sara Duterte, not essentially thinking of vengeance all the way. So, unang-una, I just don't see any situation where Sara becomes the next president and hindi yayariin lahat ng mga tao na minura-mura niya ngayon. Alright? Pangalawa, nakita din natin dun sa intervention ni Bato de la Rosa kanina, immediately coming into the rescue. That tells you na yung mga senadors na supporters ni Sara at yung mga fence-sitters ngayon ay even have less reasons not to block any impeachment complaint against Sara. Right? So I think this even strengthens yung position ng mga ibang senador na ayaw nila bumoto. Kasi grabe. Essentially, Sara said, you wanna cross me, I'll go all the way. Kahit sabihin natin drama niya na anything like that. And then pangatlo, obviously guys, imagine niyo kung nangyari talaga yung ICC na yan or anything along those lines. Kung ito nga na batang-bata pa lang, ganyan na, imagine mo kung si Digong arestuin. Ay, nako, ang daming iyak, daming tao gaganon-ganon, people are gonna wail and you know, cry and all of that. So, it's just telling you guys. So, kumbaga nakikita natin yung preview, di ba? Na even when Dutertes are cornered, they're really, really not gonna leave anything to chances. At gagawin nilang lahat to remind people na hindi sila susuko na basta-basta lang. Right? So, kahit sabihin mo, drama lang yan, I'm just telling you, it works eh. It works eh. Genuine or not, it works. And it tells you na mahirapan talaga ang administration if they want to push for impeachment unless they really come up with something big to coax and cajole yung mga fence-sitters or yung mga iba na ayaw sumama dun sa boto. Kung talagang may grounds for impeachment, diba? But at the same time, if BBM doesn't do anything about this, kung impeachment ay walang mapuntahan, yayarin din sila ng mga Duterte pagbalik nila. So now it makes you wonder, what's gonna be the strategy of the administration? One possible speculation, kung talagang may banta sa buhay ni President BBM, kung talagang may plot or anything like that, do not be surprised if in coming days or weeks, there will be plots or something uncovered by the government. And then, national security ng usapan. And once national security comes into question, everything will accelerate from there. On that sobering note, maraming salamat sa ating mga kameta, manamahal na kameta. Sabi ko nga sa inyo, kahit pagod na pagod tayo at nilalagdat tayo ng everything like that, sabi ko talagang there's no way na we're gonna end this week na hindi natin i-follow up ito. At sa aking palagay, nagbibiro ako, nagpapatawa ako and everything, but to be honest, deep inside, I'm taking these things very seriously. We are entering very serious moment. This is talagang moment of no return yan. Drama or not, the battle lines have been drawn. So, kung ikaw BBM, you have to be ready to go all the way. Kasi if these people come back to power, yayarin talaga kayo. Yayarin talaga kayo. And at the same time, the Dutertes are also preparing to go all the way also, if ever magkakaroon ng crackdown on them. So, we just saw a preview of what could happen if an ICC arrest, DOJ arrest, or an impeachment really gains momentum in the coming days. So, jokingly, we can say papunta tayo sa exciting part, but I think in many ways we're also heading into a very, very contentious
completely uncharted territory in Philippine political history, to be honest. Thank you very much. God bless, and talk to you soon.